Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Palpak yung matagal ng ginagawa. Actually, mga ilang buwan na rin ito. Magdadalawang buwan na ba? Yung kanilang kami naman signature campaign. Itong mga DDS naglunsad sila nung signature campaign. Ginawa nila itong campaign o kampanya talaga, massive, ibig sabihin talagang pinanawagan nila sa ibang bansa, sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, yung kanilang yung sa tingin nila mga supporters ng DDS, talagang inano nila na mangampanya para magpapirma. May mga sasakyan pa silang may tatak ng ay kami naman. Talagang kitang-kita mo may mga bus, may mga pick-up, may mga vans. Talagang may resources na ginamit, ginastusan. At sa sila, pumupunta sila sa mga palengke, pumupunta sila sa mga bus terminal, sa may mga malls, kung saan matatao sa mga pampublikong lugar. Talagang ginawa nila itong campaign. Kampanya talaga. Nagpapaperma sila na para palayain na daw si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang problema, nagtuturuan sila. Napapanood ko yung mga vloggers ng DDS, sila nagtitirahan eh. Yung isa, yung Tio Moreno, at saka yung isa, yung Joy, ano bang nun? Nagbibirahan sila. Sa kanilang birahan, sinasabi nila na sabi nung Joy, hirap na daw siya, hindi na kaya, ibig sabihin nahihirapan na sila sa pagpapapirma. Tanggap niya 'yon. Yung Tio Moreno naman, ang sabi niya, sinabi na kasi sa inyo, hindi madali ang pagpapapirma na yan. So ibig sabihin, tanggap na nila na kahit yung target nilang 500,000, nahihirapan daw eh. Parang 50,000 o pa lang yata ang napapapirma. Kaya palpak yung papirma na yan ng mga DDS. Yung inaasahan nila na makakagain ng support, wala eh. Yan yung lahat na lang ng ginagawa ng DDS. Hindi umuobra eh. Yung panawagan ng people power, hindi umuobra. Yung panawagan nila ng kudeta, walang sumusuporta. Yung panawagan nila ng withdrawal of military support, wala rin. Yung panawagan nila ng si Barsaga, nanawagan, pasukin na daw yung Forbes Park, wala rin. Yung panawagan nila ng impeachment, wala rin. Panawagan nilang mag-resign si PBM, wala. Talagang wala eh. Ang pag-asa na lang nila, election sa 2028, doon sila umaasa. Kahit itong papirma nila, ito nga, hindi sila nagkakaisa dyan. Sabi nung ibang DDS, bakit pa kasi tayo magpapapirma? Para saan yan? Kahit naman ipadala mo yan sa ICC, hindi naman tatanggapin yan. Kahit ipadala mo yan sa Korte Suprema ng Pilipinas, wala rin namang epekto yan. Parang sa kanila mismo sa mga DDS, nare-realize nila, bakit nga pala tayo nagpapapirma? Saan mo ito ipapadala? Kaya ito mga kabunyog, hirap ngayon ng mga DDS, hindi makaraise ng perma. Yung target nilang 500,000, wala, hindi nangyari. Parang 50,000 lang yata ang na-raise eh. Based sa nababasa natin, sa nakikita natin na na mga nila. Kasi nagpapalitan sila ngayon ng mga tirahan. Kasi yung nakaisip niyan na kung nagawin yan, actually sinuportahan naman sila sa pondo, logistics, kasi kita mo naman, ang dami nilang vans, ang daming bus, ang daming sasakyan, may mga nakalagay, kami naman. Hindi ibig sabihin yan, ginastusan yan ng kampo ng Duterte, ng kanilang ng mga DDS. Kaya lang ang problema, hindi naman talaga ganun nakalakas yung Duterte sa baba. Pinakamadali sanang magpapapirma niyan yung mga politiko. Yung mga politiko, yung mga mayors, yung mga kapitan ng barangay, yung mga governors, kongresista. Ang problema, sino pa ba naman ngayon ang mga mayors, kongresista at governors na Duterte? Karamihan niya na niyan nasa Marcos eh.
Karamihan na niya nasa Marcos. Kaya kung pagagalawin lang nila, yung mga vloggers nila, yung mga DDS supporters nila, hindi yan. Kaya nare-realize na nila ngayon, mahirap pala. Bigla, nare-realize nila, mahirap pala yung ginagawa nila na yan. Kaya tanggap na nila na hindi kakayanin yung target na signatures na 500,000, hindi. Hindi nila nakukuha. Napapagod na sila, may mga sumusurrender na. Ngayon, nagsasagutan na sila, nagkakasingilan, yan ang nangyayari ngayon sa mga DDS. Nakikita ko kasi yung mga posts nila, yung mga sa sagutan nila, no? Yung mga tutsadahan nila. Mga DDS yan, mga DDS vlogger. Ang malinaw dito, tanggap nila na hindi nila na-achieve yung target. Ang malinaw din dito, parang sa kanila, worth pa bang ituloy ito? Doon, hati na sila doon. Yung iba, wag na kasing yan, hindi natin kaya. Sinabi na kasing hindi natin kaya, sabi nung isang vlogger biglang-bigla na sila ngayon. Kaya lang, inano na nila yan, sinimula na nila yan, broadcast na nila yan, pinagmalaki na nila yan, na marami daw na suporta. Pero ngayon, yung mismo mga organizers, parang sumusurrender na hindi na daw nila kaya. Yun namang isang grupo na ang sabi, sinabihan na kasi kayo, wag nating gawin yan, hindi naman, mahirap naman yan, hindi madali yan. Yan. So nagkakasingilan sila. Mga kabunyog. Ang pinaka-issue din kasi, para saan? Yun, dun pa lang hindi na sila nagkakasundo. Saan mo ipapadala yan? Sa ICC? Tanggapin ba yan? Magkaroon kaya yan ng bearing sa ICC? Mukhang hindi. Yun. Yan yung problem. Pangalawa, sa Supreme Court ng Pilipinas, mayroon ba yan epekto sa sa Korte Suprema? Kaya nagkakaano sila. Yun, dun sila nagkakagulo. Mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.